So, Lakers at saka Nuggets, no? Kahapon. So, nagsimula na yung NBA playoffs at yung number 2 versus number 7 playoff matchup. Well, doon natin makikita na kung yung laro nung defending champions lumabas nung game 1. Game 1 pa lang yun. Marami nagsasabi game 1 pa lang. Pero pagka nagkaroon ka ng masamang laro o natalo ka ng game 1, parang ang hirap mag-adjust. At least, yung Denver, nakapanalo ng isa. So, mag-a-adjust yung Lakers. Kesa naman nanalo yung Lakers at Nuggets yung mag-a-adjust. So, the pressure to tie is nasa Lakers. Well, medyo pumalpak yung depensa ng Lakers. May offense sila, pero yung sa kabilang side, no. Saan ka nakakita si Jokic dumadank? Aggressive si Jokic, dumadank siya. Usually, hindi mo siya nakikitang dumadank. So, bakit dumadank si Jokic? Kasi nakita niyang walang depensa sa harapan niya. No. Sinubukan siyang supalpalin, pero nakukuha second effort. So, kung ano yung mentality ng star player, nakukuha ng buong team. Itong superstar nila, itong GOAT daw. Kasi para sa akin, hindi ito yung GOAT. Umaayaw sa depensa. I mean, when Anthony Davis scores 29 points, usually panalo Lakers. When Davis is having a good offensive game, usually panalo yung Lakers. Pero, bakit natalo yung Lakers? Dahil ang hirap talunin ng Nuggets. Offensive rebounds, pass breaks, 3-point shots. Yun ang ibinigay nila sa Lakers. Yun ang problema nila. I mean, Darvin Ham is a defensive-minded coach. Kaso yung problema sa kanya, yung star player niya, although mautak daw, pero hindi mo naman nakikitang lumalabas sa laro. I mean, it's playoffs time. Dapat hindi lang opensa pinapakita mo, pati defensa. So, congratulations sa Denver. Ako, kung saan ng Lakers, sino kalaban ng Lakers, doon ako. So, congratulations sa Denver Nuggets for beating the Lakers convincingly. Kumbaga, kinayod nila dahil nagkaroon ng magandang start offensively yung Lakers. Well, yun na yun, 48 minutes, hindi ka dapat humihinto sa paglalaro. Kasi pag huminto ka ng paglalaro, ayan, yan ang nangyayari. Naunahan ka nung kabila. So, yun lang po.